Atin-atin lang daw to, sabi niya. Coming! Welcome to our first episode ng Atin-Atin Lang! So, dun sa mga bagong pasok, mag-like, share, and subscribe muna kayo. Yes. Ano yan? Kada like nyo dyan, may kiss kayo sa SB. Welcome to Atin-Atin Lang with SB19. Kailan to? Bakit 1 year ago? Kasi syempre, alam niyo, very intimate yung usapan natin dito. Nasa isang kama tayo. Between Parang us iba nga and naisip the ko lang. listeners. May ano pa, Kasi may alam mo, 20 plus first time pa na natin hindi magkakasama sa nag-live. isang kama. Oh, 20 kayong hindi Uy, makikiss. hindi. Tabi-tabi tayo sa sa banig. Nasa Korea 20 tayo. plus. Alam mo, pinaka gusto kong sama-sama natin sa kama nung nasa Sambuanga ata tayo. No? Parang iba yung dating sa akin. Pablo, pakirephrase na. Nanonood tayong movie nun. Sama-sama daw sila. Tapos meron Kayong apat lang nasa isang kama. Nasa kabilang kama. Kaya wala na, hindi mo makita yung pinapanood natin. Sabi mo sa akin nun, Diyos, ulo. Pero alam nyo guys, sobrang excited ko sa podcast na ito. Kasi alam nyo, kami, kahit na magkakasama kami lagi, puro kalokohan lang ang mga pinag-uusapan namin pag magkakasama kami. So parang hindi seryoso. Parang hindi seryoso. Ngayon, seryoso na. Hindi ka sure. Hindi ka sure, pero tingnan natin kung ano mangyayari. Ano bang magiging usapan natin yung araw na to? Why not Topic. pag-usapan natin yung sinagutan natin kanina? Nagkaganito Anong pa ba sinagutan sila natin ngayon? kanina? Why ay nagsagot Pero kayo silang ng ano, may MBTI. Ano MBTI, yata itong ano ito personality. eh, itong MBTI. atin-atin lang. Tapos Eh, meron ayun, yung bago. maganda yan. apat na Actually, episode. naniniwala ba kayo Hindi, sa I mean, personality ginagawa test? pa rin Hindi. nila to. Ngayon, patuloy pa Parang rin. Ewan ko lang. Siguro Ano nung kung unang ano, gagamitin? kasi Para busy siyang sila sa sigurong ano, parang sa horoscope mga na events parang nila hindi ka Kahit- naniniwala pero pwede mo siyang gawing guide. Tsaka yung pagsagot mo kasi doon, depende sa Kung ano yung current current, situation yeah. mo. Nagbabago. Tsaka kung paano rin yung mindset mo currently. Kung ano yung, minsan kasi you tend to So ginagawa pa rin nila to. an ideal personality Tama, instead tama. of ikaw mismo, di ba? Actually, nakausap ko rin si Mama Mac kanina. Parang tinanong ko sa kanya. Sabi niya dati, nung may question kasi doon na kung iniisip niya pa rin ba yung mga bagay na iniisip sa kanya or tingin sa kanya ng mga tao. Nung bata-bata pa siya, iniisip niya daw sobrang affected siya. Pero ngayon, Ngayon, hindi medyo nag-mature na siya, mas Nagbabago gumanda na. talagang Pero it MBTI. is actually changing naman. Kung ano yung personality mo, parang it hones you yung life experiences mo. Ano ba yung lumabas sa inyo kanina? Ano yung lumabas sa'yo? Ay, huwag niyo tanongin kung ano lumabas sa akin. Kasi Ano lumabas sa'yo? nandito sa phone ko yung lumabas sa akin. Kayo muna, ano ba? Ano lumabas Ako, ay lumabas sa akin ay INTJ ba yun? INTJ? That's parang architect. Pero Pero same kayo. meron pa yung ano eh. Same kay Ken. Meron pa yung variant eh. Yung may variant. A tsaka T. INTJ. Parang INTJ. parang bias. Virus lang. Ang lumabas sa akin ay A. Yung lumabas sa akin. So, yung ibig sabihin daw nun, assertive architect ka daw. Parang gano'n. Ikaw. INTJ. MBTI. Multiple Hindi ko na times ko na matandaan kung tinake to. kung INTJ kailan ko kumuha ng Bakit ganyan, to lang? saka kung ano lumabas. Ako, nakalimutan ko na rin. Multiple. Kaya nga. Kaya mo, take two lang. Hindi, multiple times ko na tinake. Okay. Teka, slow. Take two. Okay. INTJ. Means dati Anong assertive. variant? Ngayon yung T. Naging T na. Naging T. Ay, grabe. Naging T na. Same. Ikaw ba, natandaan mo kung ano yung nasa A din sa akin. Ako, INF ever since, INFJ, T. Ano yung ibig sabihin nun? Ano Ano yung daw? pinaka-profession? Advocate. Advocate. So, ano ka sa mga Advocate. Ba't parang wala ko natatandaan ganyan? Bakit Ako na din, wala akong advocate? tatandaan ganun. Hindi ko alam. Sabi, advocates are quiet visionaries, Oh, baka often baka serving as inspiring and Depende tireless sa idealists. pinagkuhanan mo ng Idealist exam. ka Baka, pala. oo. Delikado din yan minsan. Alam ko, yung Oh, ikaw, pinagkunan ko rin Stel. ng ganyan. Sa may mga akin, ganyan. nung tinake ko to before, parang 2 years ago. Yun ako ata, Same lang sa psychopath lumabas eh. ngayon. Talaga. Pero ang INTNG, pinagtataka, kaya hindi ako naniniwala. Kasi AFJHIJ. sabi ni Mama Mac. LMNOP, May mga psychopath. answers siya before na different na sa views and ginagawa niya today. Pero ganun yung sa akin, pero same pa rin yung lumabas. So, hindi ko sure kung siguro yung major na nagbago is
I mean, yung major na yung malaking bagay siguro na sagutan ko is same pa rin. Pero yung mga maliliit na bagay na nag-iba, hindi siya counted siguro. Pero yung lumabas sa akin, same. ENFJ, T. For reference, si Mama Mac. Bro, Ginagamit ito na, nila yung ano, pag mag-a-apply ka sa trabaho. Grabe kumbaga na center of attraction Ano, ka palagi. kumuha ako Yung 2 beses niyan eh. inspiring Yung isa, optimist, just to test readily myself. taking Kumbaga, ano ka, hindi Yung ka isa, bilhin. para makapasok sa trabaho. Pataasan ng... Magkaiba yung sagot. Nakapasok ako sa trabaho. Usapan eh. Hindi, pababa. Pero, hindi, minsan kasi talaga, ano eh, parang feeling mo kailangan Same dun pa sa, rin ano, lumabas sa role mo. Hindi, para malaman Kailangan natin i-manipulate yung ano. Sagutin natin ulit. Yung sagot mo para bumagay dun sa ina-applyan. Baka mamaya mag-iba ulit bigla yung ano. Okay. Ang number Kasi 1 personality ko, tahimik talaga ako sa tunay na buhay eh. Kunwari lang to yun sa YouTube. Paplastikan lang tayo rito. Pero in reality, tahimik lang ako eh. Dahil mag-a-apply ako, kailangan ng mga extrovert. Siyempre, pabida-bida ako. Mga EE, mga nagsistart sa E. Pipiliin ko, I am a team player. Wow! So yun, pasok ako sa you trabaho. regularly make new Kasi pag friends. ilalagay mo doon, mahilig ka mag-isa ka lang. Ako Masaya ka disagree. mag-isa, Strong nangyari. Talaga? Very. Kasi di ba hindi naman ako lumalabas masyado ng bahay. Tapos, yung mga kaibigan ko, bilang lang talaga sa kamay. Tapos yung mga... Uy, kamusta na yun? Yung Matt Summer TV. Kamusta na yung mga yun? Nandiyan pa rin naman sila, diba? Ha? Rin ko rin closest friends before, parang hindi ko na rin masyado nakakausap. Kasi Tagal na rin tayo namin hindi nakikita yung mga magkakasama. Wala naman ako yung parang, uy, tara, labas tayo. Same. Ako ang sagot ko dyan, Parang- super agree. Parang Yeah. disagree ako sinabi mo, wala akong tara labas tayo. Parang always ka naman kayo stay. Uy, Hindi, labas. amin Ma'am, sila. may Kasi pala. regularly make new New friends. friends. Parang New friends. lumalabas ka lagi para makagkaroon ng maraming kaibigan. Hindi ako yan. Ako ang sagot ko dyan, super agree ako. Kasi 'di ba, parang kilala niyo naman ako na every time na parang pag may nakikilala tayong bagong tao, talagang I do my best Bestie. and try my best na talagang maging ka-close sila kagad. Especially pagka yung vibe ng tao pasok sa vibe natin. Pero Pagpasok talaga. yung pagpasok feel sa na vibe feel mo. talagang magaan, tapos parang hindi siya yung, alam mo yun, yung ibang tao na porket SB19 tayo, gagawin nila yung best nila para maging close agad tayo. Yun yung now off tayo. Pero pag yung mga taong, alam mo yun, chill lang sila, parang hindi tayo masyadong parang hindi artist yung trato sa atin. Hindi pilit yung parang ganun. interaction. Gusto kasi namin yung parang yung alam niyo normal na na. tao yung Mga turing fans, sa amin. alam Ayaw niyo namin na. ng superstar treatment kasi sobrang off talaga. Parang ang hirap din simulan ng isang relationship kapag meron na agad gap between yung estado niyo sa buhay. Kumbaga, kuwari, siya presidente, tapos ikaw, so ikaw medyo ka lang, normal na tao ka lang, so lagi ka ng sir, ganun ka na lagi, instead of meeting halfway na friends kayo or strangers, total Sa atin, ano yan, strangers kayo. Pinoy Uy, na sino ano ka? yan, Ako to, ikaw Na to. train. Pinoy na trait. Speaking of president, alam mo ba isa rin sa Sa ibang bansa, hindi pwedeng ENFJT si Barack Obama. chill ka lang pag boss mo. Search mo talaga. Hindi lumabas siya. Lalabas kasi similar mga similar Ah, lumabas. yung INTJ, nakakita rin ako kanina. Next question. You spend a lot of your free time exploring various random topics that pique your interest. Ikaw. Halos Siyempre. strongly agree ako dyan. Strongly agree. Bakit? Ako hindi masyado. Hindi lang ako Ako rin. Parang Sumagot hindi ng naman ako ganyan sa ng hindi strongly nag-explore, agree. pero hindi lang ako nagsispend ng Hindi ako maraming marami. time Oo. sa Hindi maraming Pag-explore sinasagot ko na masyado. Kumbaga, strongly kung ano yung agree. interest mo, Mahina syempre, personality mas mo dun talaga. ka. Depende sa Gusto mo ano. ma-involve, pero kung Hindi ko feeling mo alam naman eh. hindi Hello, ka Rina. ganun Wala ka, kasi ako dun sa parang feeling mo extreme. magbibigay ng something sobrang about that, ba't ka pa gusto ko magsasayang mag-spend ako ng ng panahon? sobrang Or- time, parang gano'n. feeling ko rin baka rin sa personality ko na hindi parang konti lang din yung nagpipick ng interest ko. Parang possible din na may ganon. Pero yun lang, hindi Parang ako yung sagot ko masyado. dyan kanina, nasa gitna. Kasi Neutral. kumbaga, depende naman Hindi, sa ano. depende. Depende naman. Sa akin, ang sagot ko rin, strongly agree. Strongly agree ako dyan. Kasi parang ako kasi siguro hindi naman sa yung parang attention span ko sa isang bagay. Parang mabilis Tapos parang dati yung madalas kong ginagawa nung college ako. Yung Wikipedia, lagi ako yung random article. Para pag nag-click ka ng random article, may lalabas doon. Tapos parang for me, okay, may ganun palang bagay. Parang new knowledge sa akin. Though hindi siya totally nagpipick ng interest ko or gustong bagay. At least parang Something new. okay, may ganun pala. Tapos ngayon, nagagamit ko siya sa mga songs. Like, kahit hindi ko siya totally alam. Or in-depth May na idea alam ka about it. Pwede kong magamit sa Pwede mo reference rin sa balikan. lyrics. Parang may ganito palang bagay, ganun. Kahit sa games, 'di ba? Parang ikaw lagi yung marami kang tinatry na
games, tapos nagpapalit-palit ka rin agad. Oo, nagpapalit ako agad. Kasi wala akong kalaro. Oo, Marlin, depende sa tanong. Ayan, Ako, I tend to... na may bubog pa rin ako dun, ha? I tend to rin talaga, explore. Parang kahit ano. Kasi parang... Ako naman, Imogen, I beg to disagree. Ang alin yan? Corny ng Si joke ko. Pablo kasi mabilis Unsubscribe na kayo, corny joke ko. Siguro sa akin na meron din na parang attention span ko medyo maikli lang rin. And curious ako sa maraming bagay lagi, as in yung parang malaro talaga yung utak ko. Like napaka-konti pa lang na-explore natin compared sa buong pwede natin kaya ma-explore. Itong Earth nga, di pa natin na-explore 100%. Oh, yung underwater, di ba? Ito si Ken maraming ano eh. Kasi pag si Ken nakakausap ko to, marami din siyang mga bagay na ina-open na nagugulat ako. Parang si Ken pala interested sa ganong bagay. Like parang yung sa mga UFOs, may mga take din siya sa Naka-explore na to Yan yung outside mga the world. interest mo, no? Mga Kasi UFO. yung Earth kasi, di ba? yan. Ano siya, made of water talaga yung Earth. Parang ilang % lang yung land sa Earth. So, may, di ba magayang ano dati, in-explore nila yung Earth pero nawala sila. Kumbaga, hindi na sila nakabalik ever. So, feel ko lang unexplorable talaga yung Earth until this time. Siguro, aabot pa yung time. Sobrang many years pa Yung bago nila underwater, ma-explore. never pa na-explore ng mga scientists. Ilan lang ba ang percentage ng na-explore na nila? Kaya isipin nyo. Sa Isipin nyo yun. ocean? Hindi nyo kaya isipin. Hindi ko alam, pero malaki. Nasa 65%. Next question. Seeing other ang people hindi pa cry can easily na-explore. make you feel like Hindi you ko want to alam yung cry exact too. number. Ayan yung isa sa Sa akin, nabago sa sagot ko. Ako, Nagbago na raw yung sagot ni Stella. ako dito, Sagot ko dyan. ako dati, strongly disagree. Pero ngayon, yung gitna yung sagot ko. Neutral. Kasi Ano yung alam tanong? mo, Ano yung tanong? lalo na pag close sa'yo yung tao, tapos alam mo na same kayo ng experience na pinagdadaan. Kuwari tayo 5, na parang, kuwari may nangyari sa'yo, na alam kong, shit, iyak ako. Hindi, pero alam mo yun, parang mararamdaman mo rin, kasi parang iisa tayo ng takbo ng buhay, iisa yung pinapupuntahan natin, and yung experiences na yun, nagugat yun dahil may mga nangyayari sa buhay natin na pare-pares tayong dinadaan sa ngayon. So, kapag kuwari, let's say, nakakalungkot na iiyak ka, apektado rin. Apektado ka rin parang kahit papano. Though hindi ka talaga iiyak, pero parang hindi mo masolusyonan agad kasi parang pares kayo ng pinagdadaanan eh. Di ba? Kuwari ikaw. Huwag mo kay Turo. Hindi, sige, hindi ka Hindi ako. Hello, hindi kasi Dodong. kuwari, isipin mo, nasa loob kayo ng isang jar. Nakulong kayo sa loob ng isang jar. Malungkot yung isa mong friend. So ikaw, malungkot ka rin. Kasi pares kayo nasa loob ng jar eh. Kumbaga, pares kayo ng problema ang hinaharap. Tama naman. Gets ba? Tama kasi yung sinasabi mo, basta nakaka-relate ka. I think it's same thing with everyone. Basta nakaka-relate ka rin sa ano. Pero yung... Pag hindi ko kilala. pag hindi mo masyadong pag hindi mo Kaya masyadong- neutral lang yung sagot niya. Ako dati, sagot ko dyan, super agree ako. Kasi dati, kumbaga, ako nga kahit di ko kakilala eh. Kahit basta makita ko lang, nakita ko lang siya umiyak, tas malaman ko yung reason ng pag-iyak niya. Parang mabilis akong maawa. Ganon ako before. Tas diba kahit sa movie, basta matouch lang ako ng super, may iyak na talaga ako. Pero yung sa movie naman, iba na yun. Iba na yun. Pero pagka talaga May kakilala ko cinematic, or ano hindi, yun. once na malaman ko yung Yun yung reason sa ba't sila parang malungkot, magpaiyak alam mo yun, nadadala kagad ako. Pero ngayon siguro, dahil din sa sinubok na tayo ng panahon na ang dami natin pinagdaanan, or siguro experiences na din, parang yung pag-iyak, parang hindi na ako masyadong, tingnan mo, subukan mo ako ngayon, tingnan mo ako iyak ako. Hindi ka na strongly agree. Strong ka na lang. Pero ngayon, sinagot ko siya ng nasa Hindi, pero middle. ganun naman talaga. Kasi Nagbabago depende pa naman rin. talaga tayo. Depende as pa we rin age. talaga. Depende, Ako, kuwari ikaw, depende mamatayan ka sa- ng pusa. Depende Ngayon. sa- Ay, iyak ko Depende talaga. sa experience. Kahit ako, sa may buhay, iyak ako di eh. Namimiss ko na Ang good naman ng example mo. Thanks ha. Ako dun, Ako, middle lang. Depende kasi sa sa sitwasyon din. Actually, May mga agree bagay ako na parang, dito. mabilis Feeling ako ko- mapaiyak. May mga bagay na parang, Magaling lang ako magpigil ng luha, pero naiiyak talaga ako Try pag... nga. Inside. So, hindi mo Inside. pinapakita. Yeah. May plastic. Hoy! Ikaw, Ken. Ano sagot mo dun? Hindi. Hindi. Disagree ka. Disagree ako. As in, Ewan total ko, disagree. Three siguro number. kasi Kita naman yung sa character mo din. time na nagsagot lang siguro ako more on iniisip ko lang yung kaya nga 'di ba parang pinuput mo yung shoes mo sa iba't ibang kumbaga more on situation, more on situation. Ay, kumbaga, Situation. Pero pagdating siguro nag-disagree ako kasi nga iniisip ko lang sarili ko sa iba't ibang situation kumbaga in general. So Wait, sagutin. depende sa bagay siguro na depende siguro sa bagay na ating pag-uusapan. yun yung mahirap sa ganyang exam eh, no? Kasi Siguro parang, random. Pero hindi iiyak Hindi kumbaga. kasi one size fits So all kasi eh. pares ka lang sa isang tao kumbaga. kasi minsan sinagot mo siya, eto yung nasa utak mo nung time na yun. Madalas ganun ako. Oo. Kumbaga parang pag birthday mo, nakakantahan ka ng Happy
happy birthday, hindi mo na gagawin. Awkward doon. Parang pag may umiyak, parang hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi parang ano yan, anong gagawin ko? Tutulungan ko ba siya? Papatahanin ko ba siya? Pero kasi may mga ibang tao na ayaw nila na parang kinokonsole sila. Yung iba gusto kinocomfort. Gusto kinocomfort. Yung iba huwag ko papansinin kasi nagagalit. Ay, mo kapag-isa, ganun. Hahanapin ko mo yung sarili ko. Kaya niwala kung... linya. Hindi mo alam yung sarili mo kung, oh my God. Mapapagano ka na. Kumbaga situational nga siya. Na-excite ulit ako sa ano dyan. Natandaan mo ba? May isang topic dito na-excite akong daanan. You often make a backup plan for a backup plan. Ako yes. Mamaya, daanan naman natin yun. Siguro Ano na, sorry? You often make a backup plan for a backup plan. So, kumbaga may backup plan ka na, may backup plan pa yun. May plan B ka, tsaka may plan C ka pa. Ako I strongly agree. Siguro level 3 or 4 ako dyan. Walang 4 men? Level 2 or 3. Grabe yung backup mo na magpas. Ako siguro Medyo dyan, ganyan ako. Level 1.5. Lagi ako may mahilig backup ako plan, magplano. pero hindi ako laging may backup plan. Black. Hindi ako laging may type C. Kasi yung backup... Type C? Type C. Plan C? Plan C. Kasi alam ko yung plan B ko, natama na yun. Parang ganun. Okay. It's a wise man. Ako, kaya siguro lagi may backup plan. Kasi parang, since may love sa video games, laging you have to, parang merong worst case scenario lagi. So parang, pag logi na kayo, kailangan ko lagi nag-iisip. Like syempre sa family ko rin. Masama daw ang video games, Josh. Tingil mo na yan. Minsan talaga, madalas, parang napapansin ko, hindi rin talaga nag-fall into places yung mga nangyayari. So, kailangan mo talaga lagi. Natutulong ko sa buhay ko may backup plan. Kaya ako naging psychopath dahil sa video games. Tingil mo na yan, Josh. Ako, lagi ako may backup plan kasi as an overthinker, parang inisip ko, hala, paano pag ano? Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Kaya lagi kong nagbabackup plan. Pero, hindi naman parang kailangan, like, tulad sa kanila. Laging every time may backup Kailangan plan. talaga may Pero, backup plan ka. most of the time, madalas, meron. Pero alam mo, yung ibang tao, hindi rin sila ma-backup plan. Alam mo bakit? Meron silang thinking na, Yun na yun. hindi, nangyayari yan for a reason. Kumbaga, pag dumating na yung bagay na yun, saka lang sila kikilos. Kasi pag parang sa kanila, parang waste of time, or hindi naman waste of time, kasi pag pinisip mo pa yung future masyado, parang yung energy mo, instead na ginagawa mo na ngayon, parang kumikilos ka sa for iba now, talaga tayo. parang nag-iisip ka na ng, ginagamit mo na yung energy mo para minsan isipin maganda mo yung ganyan. Ang advantage kasi sa ganyan, you don't overthink. Di ba? Minsan i-stressin mo yung sarili mo masyado, isip ka ng kung anong mangyayari, kung anong plano, paano pag nangyari to, paano pag nangyari ganun. Minsan naman pa parang alam mo parang hindi naman big deal na kung halimbawa mag-fail ka naman, mag-fail man 'yan, hindi naman big deal, hindi mo kailangan maglapat ng plan B, plan C, plan D, mga ganun. Hindi man dahil sa para mas tama yung isa kasi sa isa, we are just different. Ganun talaga. Tama naman actually yun. Kasi para you create opportunity, you have to create the opportunities din Pag minsan, di ba? Minsan talaga hindi mapupunta sa tamang sa tamang bagay yung mga pinaplano mo So kailangan kahit pa paano, pag na-discarreel or nawala sa track, meron kang plano. Ano kasi minsan sa iba, very adaptable. nakakaubos ng energy. Ano? Ako nag-agree lang ako sa inyo. Hindi, sagot mo. Hindi, sa akin, may backup plan. May backup plan. Pero, gaya ng sinabi ko kayo na, very situational pa rin. Gitna ka lang doon. Gitna ako. Ikaw, Stel. Ako feeling ko itong question na to yung naging isang malaking factor bakit ako ENFJ. Ano? Kasi parang I make plan B. Pero pag hindi kasi nag-work yung plan B, ipipilit ko siyang mag-work. Gets. So parang hindi ako papayag na yung una kong plan, syempre mas doon ako ready, prepared ako. Parang yun yung best option for you. Tapos hindi siya mag-work, mainis agad ako. Sabi ko, ba't ganun? Parang hindi nagpo-fall into place lahat. So ipipilit ko siyang mangyari. Fall into place. Fall into place Okay, guys. It's a phrase. Yung kay Gin dapat kasi nakalagay often, so kung madalas or hindi. Depende kung may close din. Sige. Often or hindi masyado. Ha? Kung madalas ka ba or lagi hindi? akong may backup plan din naman. Kasi, mas din ako Kumbaga, same siguro sa'yo, medyo overthinker din ako. Full on what if din ako. What if. And gaya ng sabi rin ni Stel, pag hindi nag-work, minsan pag wala ng choice, kailangan kong ipilit. Kailangan ipilit. Parang ganun din. Or, may time din na parang, okay, wag na lang talaga. So, pero saka yung iba din kasi, kaya sila hindi nag-iisip ng iba pang plans because wala silang choice May ganun situation. Wala silang choice kundi So, parang, i-push through kung ano man yung option na available sa kanila. Parang ito lang yung halimbawa, trabaho. Kung hindi ako matanggap, kung hindi ako matanggal sa trabaho na to, ulipat ako dito or doon, ganito yung mga gagawin ko. Ay, ang problema, yung ibang tao, pamasahe lang wala. Di ba?
ultimo pamasahe, ultimo pang kuha ng NBA clearance, wala. Oo, di ba? May ganun. Yung iba kasi, ay, ano kaya may business ko? Pagkain or magbenta ko ng mga cellphone, gano'n. Ang dami niya options. Yung ibang tao, wala eh. Kailangan nila just to be employed eh. Di ba? So, kung saan na sila makapasok, yun na yun. Parang laid back. Laid back, kumbaga, may problema. Okay lang yan. Parang may mga ganun tao. Di ba may mga ganun tao? May mga ganun tao. Parang, minsan, kailangan mo rin sila sa... Di totoo yan. Pretty, nagjo-joke time lang ako. Kuwari, ikaw, overthinker ka. Kailangan mo ng assurance lagi na magagawa mo yung mga bagay-bagay. Okay, next. Okay, next. You usually stay calm even under a lot of pressure. Ano sige? Ako strongly agree ako. Ako strongly disagree. Ako naman, Ayoko na pressure. alam ko, gets ko yun. Ako naman, ano lang ako dito, 1.5 ulit, na agree. Totoo rin yan, Marilyn. Kaya rin siguro ako kanina. Parang half-hearted ka, di ba? May backup plan. Kasi may plan B ka. Weakness ko mag-work under pressure. Ako gusto ko pa naman nakapag-halimbawa, may gagawin pinaplano ko na siya ahead of time. Ginagawa ko siya before malayo pa sa deadline. Kasi ayoko pressure ako with the deadline, with the things na kailangan gawin. Gets ko yan. Actually, Siguro iniisip mo dyan, siguro yung iniisip. Pero dun sa nag-request nito, gusto ko to, yung ganito. Mahilig ako sa mga ganito eh. Pareho tayo. Mahilig ako sa ganitong content. It opens up good conversations. Correct. Kasi yung exchange ng ng opinion, makikita mo yung nasa isip ng mga tao, yung personality din nila. Ito, makikita mo yung personality ng SB, tsaka yung differing opinions nila. Marirealize mo, ay, medyo relate pala ako kay Stel, kasi ganito ko. Pero na-appreciate mo si Ken kasi ganito siya, di ba? So, marirealize mo din na iba-iba tayong tao. Iba-iba tayong tao. Hindi mo pwedeng ipilit yung ako ganito ko eh. Dapat ganito lang ang tao sa mundo. Di lahat ng tao, ikaw, di ba? Di sana all. Dito sa mga bagay na yan, habang sumasagot ganyan yung school mo, no? School works mo. Hindi naman, until all throughout. Pero i-relate ko yung answer ko kay Ja. Kasi dati ako rin, parang wala akong pakialam. Parang kaya-kaya ko na para mag-stay calm under pressure. Pero ngayon kasi parang pag iba rin kasi depende ko saan ka nagtatrabaho. Kumbaga, if you're working in a group scenario, mo lang, medyo madali. kahit nakalmado pero pag may iba minsan na may kailangan mo makiramdam sa tao sa paligid mo. Nakasampa sa'yo, mahirap parang, yun. Yung normal state ko kasi, parang push hard, kaya, parang hindi mo alam, napapressure na pala yung tao sa paligid mo. Kumbaga, kuwari dati kay Justin, pag nawawala sa tono, as practice. Yung, nagre-road kasi may ng kapatid ko. Pag normal lang sa akin yung pag wala sa tono, mga ganyan ako. Pero sa kanya, ulitin nga natin yan. Alam ko mali yan. Parang ganun siya yung reaction niya. Parang positive reaction siya. Pero nung naranasan ko sa group, parang hindi pala ganun. Yung normal na reaction ko, parang, oh my God, na parang hindi pala lalong madalas ang akala ng mga tao pag may nagpagmahimbaw, may sinasabi, akala nila galit ako. Hindi ko rin masyadong pinapakita na sobrang confident ako sa gagawin ko. Pero ang tingin na iba, parang galit na isang ako. trait yan na dapat pag-aralan ng mga teachers, yung ganyan. Kasi marami sa teachers, especially sa music, dahil syempre magagaling sila. Kapag nakarinig lang ng konting sintonado, ang harsh nila sa mga students nila. May ganun, halimbawa, may sa ganun choir, harsh. Diba, May ganun harsh magbigay ng comments. Pero as you age naman, yan si Pablo, niya, ay hindi pala maganda yun. Pag mayroon ka ng sariling hawak na grupo, marirealize mo, demoralizing yun sa mga kasama mo. Kung kasama mo, SB19, magaganong-ganon si Pablo, pag na-demoralize yan, lahat kayo apektado, di ba? Maganda yung ganun yung nagmamature. Okay. Parang laging kalmado lang, tapos pakiramdam sa paligid. Ganun yung mga naging consideration with the environment. Kaya siguro ako 2 ganun or minsan 3. Depende kasi sa situation. Like for example, mga situation na siguro yung mga napagdaanan ko na before or mas pinaka-compare ko kasi lagi sa kung ano yung napagdaanan na before. Parang ganon. Kung baga nahon ka na ng buhay, so alam mo na, mas, kung dati nga, ganito, kung dati nga, hindi kami kumakain. Parang ganon. Kung dati nga, wala kami mapag-practicean, ganon. So, medyo chill na ngayon. Parang naiisip ko na, kahit pa paano ngayon, it's not that bad. Parang ganon. Parang umalwa na yung buhay ngayon. Kaya, mas marami yung bagyo pa tayo na pagdaanan. Ano pa yung ipe-pressure mo? Kung ano, mawala man lahat,
ganun talaga. Kailangan mo talaga mag-decide for something na logical instead of mag-procrastinate ka. Iba-ibang situation din yung binabanggit nila eh. Pero feeling ko, si Stel, di kalmado lang din naman. Ako before, pagka may problem, nagpapanik ako. Kasi personally, before wala pa naman ako masyadong experience sa bukod sa life, I mean sa career talaga, sa ganitong klaseng path. Sa industry, So, pagka may problem, talagang isipin mong mabuti, magpapanik ka. Pero ngayon nga, na meron na tayong experiences, meron na tayong mga people na nagsasabi sa atin. Actually, yung ganitong attitude nga, na parang wag magpanik pag may problem, nakuha ko to. Ay, ang ganda nito. Kung ngayon pa lang sinasabi ko na, kahit di ko pa natatapos yung 50% nito, isa to sa pinakamagagandang content ng SB19 na napanood ko. Kahit nung time na nagre-react pa kami. Kaya ang ganda naman ganitong conversation. Siguro kung parang sa iba, parang ay, ang boring naman ito, daldalan. Ay, parang wala namang ginagawa na. Mas gusto ko manood ng concert. Ako mas feel ko yung ganito. Gusto ko yung ganito. Maganda yung concert, kasi ibang bagay yung concert yun, parang entertainment yun eh. Pero iba din kasi yung level ng mga ganitong content eh. To recently. Masasabi ko siyang recently kasi recently lang natin sila na-meet sa Team Rain XM. Kasi yung ganong attitude nakita ko sa kanila, yung personality. Si Sir Rain, alam mo yung kahit may problem, parang siya, wait, gagawa natin ng paraan. Ganon siya lagi. So nung nakita ko yun, sabi ko, ang ganda namang ang ganda namang i-practice sa sarili. Parang alam mo yun, daw, si I knew you'd like it. Ayoko na nito. Palitan na po natin. Lipat na tayo. Na tayo. Mag-SB19 vlogs ulit. Sobrang bigat ng kailangan mong gawin or problemado ka sa isang bagay. Pero kaya mong, maging chill. Imbis na isipin mabuti. May ganyan tao. Bilib ako sa ganyan tao. Yung problema, pinoproblema pa. Oo, dapat yung problema. Bilib ako sa ganyan tao. Wait lang. Tigil tayo, isip tayo, solusyonan natin. Yan. Shout out sa'yo, Miss Rain and Miss... Ano ba yan? Ang dami nating problema. Miss Rain and Miss M. Shout out sa inyo. Problemahin. Kasi nga, kung kaya gawan ng paraan, gagawan at gagawan. Eh di kung sa dulo wala kang nagawa, at least ginawa mo yung bagay na pwede nag-try ka. Hindi for you. Baka hindi for you. Yun lang. Yan dyan, wala tayong magagawa dyan, Amazon. Pero yun nga, talagang susubukin ka talaga ng panahon para ma-practice yan. Yan talagang pagsubok ng panahon. Napapractice din siya. You're listening to Ulat naman ako doon may patulog. Exclusive on Spotify. Sige, kalmado lang. Napanood ko dito Hindi, nasa YouTube eh. Hindi. May nagre-upload sa YouTube eh. Kalmado ako. Most of the time, kalmado lang. Oh my God, late na ako. Parang, oh my God. Kanina nga. Sabi niya, oh my God, late na ako. Maliligo na ako. Kahapon nga sa concert na nakaayos na ako, pababa na ng 12. Siya tulog pa. Sabi ko, Ken, nakagano ba siya nga? Hindi kasi kasi ako kahapon wala akong tulog talaga. Yun lang yung time na nakatulog ako, di ba? Ay. Yun lang yung bakit? time na Masaya ka ba sa Masaya ka ba ngayon na ako na yung karoon mo? Nakatulog ako ng matiwasay naman. Pag nag-a-alarm nga ako, tumatakbo ako sa cellphone ko. Biwangon ako bigla. Okay, nagugulat tayo. Hayop si Justin, sa kanya nagugulat ako. Iba-iba rin talaga kami nasagot no? Stig. Saka iba-ibang situation yung ina-explain nila. At social events, let's get back on track. You rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. Alam mo, bago tayo sumagot lahat, tayo may obligasyon agad tayo na, Pablo po, ganyan. Pero, pag nasa isang circle tayo, ako honestly, disagree talaga ako. Ako, pagka may bagong tayong nakakilala, syempre nga, obligado tayong, hi, I'm Pablo, I'm ganyan, papakilala tayo. Pero ako kasi yung klase ng tao na pag may bagong kakilala, syempre kakausapin mo. Pero, kakausapin ko pa rin syempre. Kakapain ka na? Oo, parang, hindi, I mean, meron ka mang weapon dyan. I mean, syempre kakausapin, kikilalanin mo. Pero at the same time, yung mga taong kakilala ko na, syempre, kakausapin ko pa din. I mean, parang kasi nga dahil nga super friendly ako, parang balance talaga, balance. Kasi may mga ibang tao na hindi kinakausap yung hi, I'm Pablo, thank you po so much, thank you. Tapos aalis na. Ganun. Alam mo, ako naman, may pagka people pleaser ako. Pero, people pleaser na parang, ikaw, parang may bagong tao, tatago ako sa likod ng isang tao, still, kausapin mo. Ganyan si Pablo. People pleaser, pero iba yung tinutulak niya. Parang sa vlog lang, pinapasa kay Jones.
Vibe mo talagang ano ka Social ka sa onte, magpa-British, ganyan. Tapos may pasa ng camera. Sundot lang naman. Ay, apo, ano mga ganyan. Hilig mo sa ganun eh, no? Tapos pupunta ka sa likod mo, ano nga pangalan ng ano? Ano nga pangalan? Ano, iyaw ko kausapin, nakalimutan ko yung pangalan. Tingin ko si Stell, kumbaga, parang may etiquette yung artista, di ba? Pag nasa ano ka talaga, parang you have to get along with everyone as an artist. Pero ganun may mga work kasi na na dapat gawin yun. Halimbawa, sa case nila, SB ganun. Pero ako, kung sa personal, kung sa ano lang sa talaga. Personal, hindi ako talaga. Pero pag sobrang introvert ako. Pag ako naman may mga pagkakataon na kailangan, kasi kailangan eh. Oo. Kasi kailangan eh. So doon din sa trabaho ko, kailangan eh. So, kung kailangan, gagawin ko. Pero kung di ko kailangan... Lalo halimbawa party, in-invite ako sa party, hindi ko kilala yung mga tao. Eh, hindi naman alam ng mga tao doon. Halimbawa, kami, kung gagawa kami ng content creator kami, wala naman kaming subscribers na nandoon, diba, na kailangan nakakausapin mo mga tao. Yun, hindi naman kailangan, hindi kami kilala. Nakaupo lang ako sa isang tabi. Oo. Ganon. Pero pag halimbawa, alam mo nandiyan yung mga tao, nandiyan si Rocky, si Madam Rocky, nandiyan si Ermaline, diba, parang, syempre, makikipag-usap ka sa mga tao. Yan yung mga kausap mo sa live stream, eh, diba? Halimbawa, dito sa YouTube, diba? Kung makikilala mo ako in person, parang di mo aakala na ikaw yung nasa YouTube. Ano? Wala. Thank you. Lagi akong inaano nito. Si Stel, napaka-ano to na very artista. Kami kasi ni Stel, opposite kaming dalawa. Kumbaga, yung namin, yung ugali namin ni Stel. Si Ken, ganyan siya. Kahit sa nakakagi siya, kuya ako eh. Usually, pag nag-iisip ako, ganyan yung pa ako. Okay. Sorry. Ano yung meron siya kinikwento? Sabi ko, opposite kami ni Stel ugali. Hello, si Stel very shine bright like a diamond. Wow. Ako naman parang pero sa industry natin, parang requirement siya, no? Oo. Parang kahit minsan, talaga. Sa totoo, pagod ka na mag-smile, nakakapagod. pagod ka na kumausap. Nakakapagod yan. Kasi pakikisama sa mga tao naman ganun. Kailangan talaga sa case nila kasi lalo na pala sa case nila kasi uso sa atin, nauuso na yung cancel culture eh. Biglahan na lang sasabihin, ay, hindi ako pinansin ni Pablo, kinakaway ako. Hindi mo alam pala masama na yung pakiramdam ng tao. Kaya siguro masakit na yung ulo niya, nahihilo na siya. Tsinatsaga niya na lang talaga na pinipilit na lang niya yung sarili niya na. Kasi ako personal na nararanasan ko yan. Minsan, masama na yung pakiramdam ko. Pero dahil kailangan mo makipag-usap sa tao, makikipag-usap ka. Pero minsan talaga parang, alam mo yung, hindi mo naman ano yung itsura mo, mukha pa ba akong masaya sa ginagawa mo? Pagod ka na, kailangan mong kumuha sa fans mo kasi nakaharap ka sa tao eh. Eh, pag biglang nag-frown ka dahil masama ang pakiramdam mo. May nakatutok lagi na nagbibideo sa yung gano'n. Tapos iti-tweet sa Twitter, ay, kita mo si Pablo, ganyan yung tsura niyan. Suplado, Di ba? Wala nang context yun eh. Yun lang naman yung na-capture eh. Yung a few seconds na gano'n eh. Ganyan yun, kahit hindi sila, kahit sa ibang mga artista, may nakuha lang kahit nga yung naalala mo yung guard dati na pinaalis ng guard yung yung estudyante. Oo. Walang context. Ginudge ka agad ng tao yung guard. Natanggal sa trabaho yun, di ba yung tao na yun? Tapos later on, na-discover nila, hindi naman pala estudyante si ante. Diba? Hindi naman pala batang estudyante at hindi grown up na pala yun. Ang bilis mag-judge ng mga tao. Diba? Same din dun sa ticket issue sa amin, nang-hoard daw kami. They don't know the other side of the story, diba? Yun ang mahirap talaga sa panahon natin ngayon. Kasi yung tao parang tinuturing tayo as their inspiration, parang tayo yung nagpapabuti ng araw nila. So parang kung tayo yung magiging dahilan din ng hindi pagiging mabuting araw nila. Tsaka sa industry natin, parang all eyes on you eh. Kumbaga, konting kilos mo, lahat ng tao nakaabang dyan. Hindi mo alam anong iniisip ng isa, hindi mo alam anong iniisip ng isa sa'yo. Tapos minsan may titingin sa'yo. So, kumbaga, most of the time, you have to mainit na agad yung mata. May ganun eh, di ba? Wala naman silang ginagawa. Kasi, halimbawa, sa SB19, dahil famous sila, dahil successful na sila, mas maraming matang nakatingin sa kanila. So, yung mga naiinggit sa kanila, pag nakitaan ko to ng butas, sisiraan ko to sa Twitter, sa Facebook. Naghihintay lang ng isang di ba sa PBB, nangyayari din yan? Alam mo, grabe, mga atake yung mga tao. Grabe. Hindi kayo busy? Wala kayong ginawa kundi atakihin yung mga celebrity. You have to show parang bright aura or mood para parang very approachable na tao siya, very approachable na tao, so ganun.
ako doon, strongly agree ako na really lang ako mag-approach ng ibang tao sa isang social event. Parang, siyempre, as mahihain. Pag ang kakausapin ko nga lang, hindi yung mga taong kakilala ko eh. Taong kaklose ko lang yung kakausapin ko eh. Pero, ang ko rin, parang napansin ko naman, hindi na, ang nangyayari madalas, isa pa, sila pause mo. Diba, napapansin nyo di ba dati, pag nagla-live kami ng may event, tas di ba sinasabi niya sa akin, mag-interview ka ng ganito, tanongin mo tungkol sa ganyan, ayoko. Sinasabi ko ba sa live? Hindi ko sinasabi sa live yun. Hindi bang before the live, sinasabi ko sa iyo. Yung bang gano'n, tas ayoko mag-interview kasi parang hindi ko alam pag may i-interviewin ako, ang i-interviewin ko halimbawa si Ermalyn kasi siya yung kasama o kaya dati si Jalin, mga ganyan. Yung gano'n. Pero pag halimbawa bago, iba yung tao na halimbawa kahit sino randomly pipili ako, ang hirap. Ang hirap. Kumakausap sa akin. Malapit to. Kasi nagta-smile. Lagi naman ako nakasmile. Nagtingin lang ako. Pero ako wala na malapit sa akin kasi lagi daw ako nakasimangot. Parang intimidating ka kasi. Parang lagi daw galit ako yung itsura ko. Kasi naman yung the way ka tumingin. Facial features mo siguro. The way naman kasi tumingin si Pablo, di ba? Feeling ko sa'yo, feeling ko sa'yo, may mga body language ka na hindi na tao. Di ba may kung gumano, minsan, pagka ka, hindi nila alam sa sarili mo lang yun or what. Akala nila, syempre, ayaw niya ata sa akin, parang ganon. Lagi ka nakaganto. Lagi siya nakaganto. Pero sa akin dyan, may one or two na disagree. Hindi, rare eh. Kasi mas tas yan pa, natural sa akin yun na. Nabin ka lang. Yung opportunity eh. Nakipag-usap ako sa tao. Hindi, sa akin talaga yun. It's a trait. Siguro, family namin, halos lahat ganun eh. So, parang outspoken. Ako, yung sagot ko dyan ata, parang strongly agree ata ako dyan. Parang full, yung pinakamalaking bilog na green. And most probably kasi dyan, feeling ko dyan, yan din yung reason bakit ako nandito ngayon. Alam mo, dinatry ko rin yan pag mag-approach ako ng tao. Pero sobrang nahihirapan ako mag-isip ng topic na correct, iisipan. Parang nangyayari. Ganyan din ako. Mag-approach ako, sige. Ganyan din ako kapag granting nakilala ko na, nagkaroon kami ng short talk, magsasalita ako ng konting bagay, tapos shucks, naubusan na ako ng topic. It's the end. Parang alam mo, mayroon ng tumbleweed na ganun din yung kausap ko. Wala na kami pag-uusapan. Tigil, tapos na yung usapan. Wala na, kanya-kanyang ganun na, kanya-kanyang ganyan na dito. Tatry ko. May topic. Pero may mga tao talaga, ang dami nilang naiisip na itatanong. Parang yung mangyayari, yung sagot dun sa sasabihin ko, one-liner lang. After yung sumagot, wala nang follow-up. Kailan ko ulit mag-isip ng another topic. Bata pa ako. Parang, diba, nag-usap ka. Tinry ko makipag-usap. Tapos, alam mo yung point, alam mo na pag dadating na sa silence yung usapan eh. Tapos pagdating sa silence, kumanta ka. My goodness. Awkward. Hindi ka ng ganyan sa akin, tapos nahiya ako lalo. Bakit ka kumanta? Wala na maisip. Kasi alam mo yun, merong point na kare, nag-uusap kayo as a group, tapos biglang aalis yung kasama mo, tapos dalawa na lang kayo. Hindi mo naman, parang... Para makat na lang ng yung usapan, hindi ka na dapat magtanong, hindi ka na dapat magtanong, magsalita. Magkakaroon ng friction, awkward or friction or something. Kanta-kanta lang. Oh my God, kailangan ko may gawin something. Tapos, hindi ko matandaan kung ano yung kinanta ko, pero napakanta ko. Tapos medyo may move back ka na gano'n. Nakakatawa talaga. Hindi ko makakalimutan yung time na yun. College ako nun. Pero totoo, natututunan din naman yan. Kasi let's go. Meron akong nabasa na parang, ano yung starter, something topic. Conversation starter. Parang ganyan. Parang starter pack. Tatanong mo ano yung hobbies niya, paano nagkakilala ganyan, ano yung trabaho mo. Pero kasi hindi sa lahat ng panahon applicable yan eh. Yun yung maiisip ko. Kaso parang nangyari, pag tinatanong ko yun, sagot, tapos na. So parang hindi rin, hindi natural. Saka depende sa mga pakikilala mo, depende sa mga kausap mo. Minsan kasi parang napaka-personal naman yun. Ba't tinatanong mo hobby ko? Oo, minsan ganun eh. O kaya minsan, naitanong mo nga, napaka-straightforward nung sasagot, boom, tapos na yung next question ka na. Tapos sasagutin niya ulit one-liner lang, boom, tapos na agad. Yari, mauubos ka agad yung starter pack mo. Kahit naka-20 kang ganun, di ba? Kinabisado mo ba? Mag-follow-up questions, yung mga ganun. Kasi kaso nangyayari sa'yo siguro after nun, okay.
minsan Hirap. naisip ko tuloy, minsan hindi lang pala pwede kanta o sayaw, bigla mong crossover Pag wala ka naman isip, okay, dakdakan mo Ganyan yung mga yung high school. Gaganon-ganon ka crossover, titiran. Magagawin dyan, oy! Pag wala. Watch out! Ready Orton. Yun agad, mabubuhay agad yung, ma-alive agad yung ano. Tama. Na may Pero mga... kung ba, marami na kayong mga napag-uusapan. ulit. Dati pa, halimbawa, di mga nandito, Depende rin sa sa live stream. parang personality mo. Marami tayong Dati rin napag-uusapan kasi, dito na kahit naman pagchichikahan. na Pwede natin introvert pag-usapan ako. yan, di ba? Pag Ay, kahit na extrovert pero yung ako. asin talagang bagong... Ano pa rin, may mga Hindi times mo na nangyayari man na ako na talaga. nafe-feel ko yan na parang ano na kaya sasabihin ko. Pero mayroon kasi akong isang friend na na-meet nung college na sa kanya ko natutunan na parang lahat ng bagay, itanong mo lang. Kahit weird na bagay, itanong mo lang. Kasi hindi naman kasi talaga kayo magkakilala. Actually, kung ano yung nafe-feel mo na awkwardness, nafe-feel din niya. So, kung magsalita ka, okay yun for both of you, di ba? Parang Si Stel, So parang na ano ko talaga. Sige, sabihin mo. So parang kahit gaano ka-weird yan, I mean, syempre, yung appropriate pa rin, kahit gaano ka-weird, pwede mong itanong kasi yun nga yung first stage, getting to know each other. So, kahit weird, gusto mong itanong malaman sa kanya, at least ma-feel niya, parang ano to, willing talaga siya makipag-usap. Speaking of making new friends, actually meron ngayon na parang hindi naman siya usong tanong, pero topic talaga siya lately. Maraming vloggers akong napapanood na parang tinatanong din sa kanila to, yung tungkol sa cutting friends, Cutting ties with friends. Parang yung mga close mo before, syempre ngayon dahil hindi mo nakakasama, and somehow may nafe-feel ka na parang nagiging toxic sila dahil hindi mo na sila nakakausap, parang pinapa-feel nila sa'yo na nagbago ka na, parang ganon. So parang nagiging kasi siya, usapan kasi siya. So what's our take on that? For me, people come and go para sa akin. Gagawin ko muna yung lahat para maayos bago mag-cut ties. True. Tsaka yung iba naman hindi man nila sinasadya na iparamdam sa'yo na Baka minsan ikaw lang yun. Baka madalas ganun, ikaw lang nag-isip Or na. baka, kasi minsan ang tao, may mga tao entitled. Gusto nila kinukumusta sila. May mga ganun. May tao ganun, parang, kung halimbawa, ako kasi may experience ako, may kaibigan ako, never mangungumusta. Never kang kukumustahin nun. So, ang gagawin mo, kukumustahin mo siya. Pero pag kinumusta mo siya, magre-reply naman siya. Kasi yun yung personality niya. At saka lang kasi, we have lives. May kamag-anak siya, may set of friends din siya. Busy siya. Di ba? Pero hindi dahil sasabihin ko dun sa tao na, alam mo, toxic mo na, hindi ka nangungumusta. Di kumustahin mo. Tingnan mo, pag nag-reply sa'yo, di okay. Okay na kayo. Para sa inyo 5. Napipilitan lang talaga ako. Hindi mo pa ikat, hayop ka. 4 lang pala. Lagi kong inaalala yung sinasabi ni Justin na meron siya sinabi sa letter na Wow. yung sa isang Get in the Zone album natin, or parang baka message natin na parang always try to find the beauty or the good side people of other, Kaya parang nagkakamali yung mga tao ngayon, iniisip ko. Kasi Yan, tama ka dyan, Janet. Kapag ganyan na, ibang usapan na yan. Cut mo na yan, i-block mo agad. nasa tayo. Lagi ko iniisip na hindi niya sinasadya or hindi niya gagawin intentionally na sakta ng bawat. Hindi ako basta-basta nagbablock ng tao. Parang, okay, ganun. Kahit nasabihin mo may kasi may pinagdadaanan siya. Di ba, ito yung mga, ito di ba, alam nyo to, yung mga matatagal na dito, di ba, nagka-problema ng ticket dati, may kinalaman sa ganito, di ba dati, sa ticket, hanggang ngayon, hindi naka-block sa akin yung tao na yun. Hindi ko binlock yun. Although, may ginawang hindi maganda, never kong binlock yung tao na yun. Ikaw na lang mag-block sa akin, pero ikaw hindi kita i-block. Kasi parang ewan ko, malay mo, dumating yung time na, magbago yung isip ng tao, may or sometime in the future, malay mo naman, di ba? At saka, when you block someone out of your life, wala na, it's over. Hindi na kayo magkakaayos. Wala nang chan, di ba? So, why burn the bridge, di ba? Whether yung tao na yun, pero why burn the bridge when you can get there, di ba? Sabi na. Ayos. Pero meron siguro talaga kailangan minsan i-block mo na pag halimbawa scammer, mga ganun. Iba na yun. Yung sobrang ganun talaga, mga manduloko talaga ng tao, yung tipong masamang tao talaga. Ka, ganun. Oo, iba yung ganun. Kakaroon ng maayos na communication, ganyan. Pero, yun, ever since na sinabi ni Jayon, parang yung tingin ko sa mga tao. Tsaka nakausap ko rin yung mga staff before.
Kasi kung hindi sa SB19, kasi tayo yung may engagement lagi. So, kung may sama ako ng loob, lagi kong... Hindi pala magandang reactan tong video na to. Humahaba ang usapan. Lumalalim ng gabi. Anong oras Sino nag-request nito? Yung mga Si Mabalni. Pakikik nga yan. Iban nyo sa channel na to. Magre-request yan next time. Ganyan. Mahaba yung pala live nito. stream. Actually, hindi man siya super haba. Ano lang, interesting yung topics eh. Dapat wag natin tong gawin. Huwag natin gawin. Si Mabalni, pakitandaan yung pangalan na yun. Titingnan ko valid pala yun, valid. At tanong ko sa mga staff, tama po ba na may inaisip ako na ganito? Okay ba to? Or, hindi pala okay. Parang ano. Ma-feel to. Oo, ma-feel ko ba to? Ano ba dapat kong gawin? Parang ganun. Tapos, yun, buti na lang. Maraming tao rin na... Kami rin, Nurse Nat, we miss them din naman talaga. Kahit yung mga kahit siguro yung mga taong may nagawang hindi maganda sa iyo dati or may nagawa kang hindi maganda sa kanila. Hindi ko alam kung halimbawa ikaw na-miss ka nila pero gusto mo pa rin makita yung mga tao na yun. I mean, sa edad natin, 'di ba? Gusto mo pa ba na nakikipag-away ka sa mga tao ngayon? Gusto mo pa ba na we don't have time for that, di ba? Kung pwede nga lang na ma-meet mo ulit yung mga tao na yun at maging okay kayo di ba? Sabihin? Well, siguro yung before nga, parang malaki, napansin ko sa sarili ko, malaki yung pinagbago ko in terms of sa ugali. Kasi dati nga, napansin nyo, lagi akong neutral. Pag merong argument, may pagtatalo, lagi akong nasa gitna. Kasi parang... Nasa gitna ka rin eh. Lagi kong iniisip yung parang may reason kung bakit ito yung gusto nung isa, may reason bakit ito yung gusto nung isa. So parang paano ipagka-come up in between yon. Tapos nung sabi nyo na matuto ako magalit, matuto ako magano. So naging nagtataray na rin ako madalas. Parang naisip ko, hindi naman siguro yung good, di rin naman bad. Parang delikado yun pag nagalit si Justin. Yari ka sa akin, sasapakin na kita. Sabihin ni Justin, yari ka. Growth. Nakakatakot, diba? Pag nagluluto ka sa bahay, kailangan lalabas yung usok mo. Kasi pag napuno yung usok yung bahay, yan yung mga amoy. Kaya pala labas ka na labas ng usok. Hindi, pero isipin mo, diba? Totoo naman yan. Analogy na, tututunan ko kay Kuya Jito. Kailangan may exhaust fan ka. Kahit na tinatanggap mo lahat ng amoy, kailangan nagpapalabas ka rin kahit paano. Diba, kung kain ka ng kain, so uutot ka rin dapat, parang ganun. Ilalabas mo rin. Para nasa ganun, hindi na papasok sa loob mo, hindi na rin pumasok sa utak mo na ito yung ginagawa nila. Kaya nga diba minsan yung ibang din, masama din talaga. I always masama binabottle up yung Masama talaga. Pero ayun nga, parang dati, lagi lang ako neutral, ko iniintindi yung situation ng bawat lahat. Iniisip ko yung good side ng lahat. Tapos, nung after pero kasi hindi ka pwede magkakasama naman tayo, parang nag-grow na rin ako na-identify ko na rin na parang dun ko unang naisip na parang nakikita ko na yung mga bad intentions ng mga tao na parang mas nagigets ko na okay, mas hindi lahat goods, lahat ng may good purpose, parang or parang ibig sabihin need mo rin punahin yung negative na yon sa kanila para matuto sila. Kasi tulungan kayo, parang gano'n. Pero honestly, yung change na yon medyo parang yung change na yun mahirap kasi syempre yung mga kaibigan, yung mga taong nakikitaan mo, ayaw mo ring ma-offend. Totoo. Parang minsan pag inisip ko, pag sinabi ko yun or ginawa ko yung hindi nila gusto, parang ang feel bad, yung mafe-feel mo na parang ang sama ko or baka nasaktan siya or something. So parang ayun, parang minsan nung time na yun, naiisip ko rin na sana hindi ko na lang ulit nakikita yung mga masasamang bagay, parang ganun. Pero totoo yan, mahirap talaga mag-correct eh. Minsan may may time talagang ayaw mo maka-offend eh. So minsan gusto mo lang naman talaga magbigay ng gusto mo lang naman magbigay ng suggestion do sa tao kasi parang concerned ka eh. Gusto mo maging maayos sa mga bagay-bagay, ganun, 'di ba? Pero hindi kasi lahat ng tao tatanggapin yun as a suggestion. Minsan, ang tingin ng tao doon parang kang nanghihimasok sa kung ano man yung ginagawa niya. Mamagaling ka, ganun. Since nga as nag-grow, parang mas nagigets mo na lahat nung nangyayari na.
minsan kailangan mo talagang magsabi ng masakit na bagay sa ibang tao or parang makita lahat ng bagay. Hindi naman kuwari ayaw mo yung tao tapos ayaw mo na lang, ayaw kong bala ka na dyan. Siyempre may reason kung bakit. Kasi hindi na healthy sa'yo. Yeah. So parang okay pa na sabihin mo na lang na ito yung ayaw ko sa'yo. Sorry, ganyan. Actually, tayo nga, di ba? Naalala ko bigla. Alam ko na yung trigger point ko, yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. Yung muntik ako magsunto kay Ken. Yung hindi ako pumasok ng araw. 3 days ba? Talaga contemplate ako. Man, tas hanggang ngayon kinakahiya ako na nag-action ako ng ganun, nag-isip ako ng ganun. Kahit ako din naman. Na parang sabi ko, petty, sobrang petty. Bata, parang pwedeng pag-usapan. Naalala ko si Clark, OA! Face mist. Dahil sa face. Mahirap pa kasi tayo nun. Pero ngayon, bully kayo, bili ka. Pero alam mo, parang pagbalik ko, parang yaman ni still. Alam mo, parang hindi ako makakapasok. Alam mo kung hindi ako makakapasok hanggat may dinadala ako sa dibdib ko. Kaya hindi ako pumasok ng ilang araw. Daghan pa kami ni Pablo yan. Hanggang sa mga di ba? Pagbalik ko sa office, napasok. Men, sorry. Asag. That's okay na. Sabi sa akin ni Pablo, still, nag-ausap tayo sa labas. Labas kami office. Sabi niya, sorry. Bro, that's the best thing you can do to para alam mo, minsan, sobrang hirap gawin nun. Alam mo, nakakaya. Sobrang hirap gawin. Pero after kong gawin yun, I'm free. Takes a lot of courage din para magawa yung mga ganun bagay. Nanginginig tuloy ako ngayon. Nakaalala ko na naman. Good thing naman pero for me. kasi kapag na-overcome mo yun, mas may courage ka na sa susunod. Parang ganon. Ano yung dagdag maturity mo yun? Hindi lang dun sa'yo. Dun din sa tao na nagawan mo. Na-experience na ganun. Parang toxic friends, wala pa naman. Pero ang masasabi ko lang dyan, parang kung nakakasama na talaga for you, kung feeling mo naapektuhan ka dahil sa mga taong yun and feeling mo hindi sila nagiging reason para mag-improve ka pa, edi mas mabuti na sigurong, alam mo yun, mag-usap kayo na iset nyo na parang okay, kung ganito lang rin naman, di tayo magsusuportahan na sa friend. Baka pwedeng maging unknown na tayo sa bawat isa. Parang impasse talaga na hindi kayo nagkasundo. Oo, kasi kung ikaw, willing ka to support that someone and then yung friend mo na yun, parang ang laging tingin sa'yo is masama talaga. Parang hindi, kinalimutan mo na kami kasi ganyan-ganyan. So parang ang hirap rin naman parang makipag-usap pa, ayusin pa kung ganun. Pero yung bagay kasi na yun, parang sensitive siya nga pag-usapan. I mean, hindi naman pag-usapan. Sensitive siyang mangyari sa magkakaibigan talaga. And mahirap siyang lutasin. Parang ganun. Parang naisip ko lang din sa atin as public figure. 'Di ba may cancel culture nga? Parang in a way kasi friendship din yan with the public. Kumbaga, let's say, syempre, kailangan lagi tama yung ginagawa mo. Pero parang naisip ko lang na parang sobrang toxic din pala nun. Kasi, syempre, di ba, lahat naman tao nagkakamali, may nagagawa na hindi nila alam kasi hindi sila nag-guide. Tapos, pag may nagawa kang mali, parang automatically cancel ka sa mga tao. Parang cut ties ka sa mga tao. Parang yan din yung pinag-uusapan natin kanina. Dito rin pala pumunta. Perfect ang mga tao ngayon. Di ka pwede magkamali. Pag nagkamali ka, they won't give you a second chance. No. So parang gusto ko lang din bigyan ng light yung cancel culture na parang give chance din. Parang give chance din sa mga tao na hindi naman tayo, lahat naman tayo nagkakamali. Kasi sa totoo isipin mo sa office work mo, baka pag nagkamali ka, gusto mo fired ka agad ng boss mo. Parang di naman. Especially sa singers. May nakuha lang silang clip, pumiyok si ganito, si Pablo. Pumiyok si pangalan nun? Sino yung isang Si Morissette. May compilation pa. Ipopost nila sa para siraan niya. Para masabi na ayan, tinan niyo yung Morissette nyo, ganyan. So mas magaling ka na kay Morissette, ganun. Mas magaling ka na. Siyempre pag inuubo ka, diba, hirap kumanta ng inuubo, or sobrang pagod ka, or puyat ka, ganun talaga. Yung mga tao, makapamuntos lang. Fair yun sa... Kasi sa totoo lang, ang tao naman natututo sa pagkakamali rin. Correct. Nila. So parang... Maliban na lang kung hindi talaga natututo yung tao. Ano na yun? Iba yun. Pero yung one time na magkakamali ng isang tao, tapos parang kung sirain niya yung tao, parang, alam mo yun, napakalaki na nang nagawa niya. Parang mahirap.
Yung sa cancel Uso culture. pa naman yung cancel culture sa 18. Dati ewan ko lang ngayon. Kami Ganun pa rin ba 18 kami nga, di ngayon? ba, biktima nga kami ng ganyan. Kami nga, itong channel na to, di ba? Kaya nga Ano kami din ang cancel tumigil culture? Kasi may mga ay hindi nyo alam yun kaya tinanggal ko yung namin, yung ex namin na account. May mga nagbabanta sa amin doon. Alam nyo ba yun? May mga ganun. Cutting Grabe. ties. Feeling ko it's a different thing. Yung cancel culture talagang medyo yung cutting ties, pwede mo namang, let's say, pwedeng mag-move on kayo with your own life, ganon, hindi naman kailangan mag-away. Yung parang cancel culture, medyo Lahat public. affected, Lahat affected. sinasabi nila. And with the cutting ties naman, the friendship, ganun, ako, strongly agree ako dyan. Kasi, strongly agree? Strongly agree na Cutting mag-cut ties. ties with friends. Kumbaga, sa kakabuti mo as a person. kasi, Both ako, parties. parang, dami na, yun nga, sabi mo nga, people come and go, di ba? Parang dami ko na naging kaibigan at dami na nawala. Yung mga totoong kaibigan, hanggang ngayon, nandyan pa rin naman. Yung mga naiintindihan ako, ganun, nandyan pa rin naman. So, hindi Pero mo with naman the kailangan people ng na parang, 100, syempre, ako 1,000 marami rin ako friends para napagdaanan na maging parang, masaya ka, maging katulad sa'yo, satisfied ka sa buhay. kanina, di ba, meron kang May kinat mga din na, studies din feeling naman mo dyan. nakaka-affect na siya sa'yo, sobra. And meron din ako, honestly, medyo mga recently nga, marami ako na-experience na parang, may mga tao pa nagsasalita behind my back na hindi nila alam, nakaka-affect na pala ng malaking part sa buhay ko na parang may nasisira na sobrang laking part ng buhay ko, ganun. And syempre, hindi ko naman kailangan i-share pa sa lahat. Kumbaga, ito yung part of me na hindi alam ng mga tao na yun. And pero syempre, para sa ikabubuti ko, I would move on with my life. And of course, kung okay naman, wala naman naapektuhan na iba. Pero nag-XXX pa rin ba kayo? Ba't tinatlo kayo? Hindi kasi, di ba, yun yung example ng mga bagay na, halimbawa, na toxic naman talaga, you just uninstall it, di ba? Yun, tinanggal ko, nag-deactivate. Ay, walang mapala puro katoxican lang naman laman nun Lagi nagte-trending yung ikasisira ng tao, kasiraan ng ni Dustin, tsaka ni Bianca, kasiraan ni Will, tsaka ni Uy, meron pa pala. Alam niyo ba, TikTok account ba ni Suvi yun? Yung TikTok account niya yata? TikTok nga ba yun? Hindi ko anda ako sigurado kung anong account Pero parang account ni Suvi sa TikTok yung nawala. Kasi parang siguro ni-report ng ng mga fans or kung ano man. Kakalabas ng tao, bubalik nga ulit ng may ganon. Recent, ito lang yan. Kailan ko ba nakita? Kanina lang yata. The power of inggit kasi yan. Dulo talaga niyan inggit. At kung nag-agree naman kayo pareho, di ba, lang kayo. We go on with your own, na lang. Parang lang din yan masasabi mo na phase or parang ladders na kailangan mo ma-experience para magka-move on ka sa susunod na level, di ba? Parang kailangan mo rin minsan na kung hindi talaga kayo same environment, hindi talaga nagkakaintindihan, minsan talaga kailangan nyo i-let go or hayaan na muna, baka in the future maging okay kayo, di ba? Pero for your own sakes, for everyone's sake, parang maging muna, kumbaga let it go. Hayaan, mag-focus kayo sa i-focus mo yung energy mo sa mas maayos or mas magiging productive ka kaysa doon sa mga problem. Sabi, yun nga, problema na nga, problemahin mo pa. Sabi nga ni Elsa, let it go. Can't hold it back anymore. Pero naniniwala ka rin na time heals in mysterious ways. Hindi, pero diba? Parang dati, nagkaroon din si sister ng face na talagang nag-detach siya sa atin. Pero, naman, proud na ako dun Time heals everything talaga. Time heals wounds ba? Yun. Basta yun. Tapos, may share lang rin pala ako. Parang tungkol sa friends. Kasi, hindi nakasalita. Hindi mo, ayaw mo i-share kung ano lasa. Busy si Ken, pasensya na, kumakain. Sarap daw. tungkol sa friends, kasi parang yung ibang friends ko, masasabi kong true friends. Mga ganyan. Kasi, kahit nasa ganitong career tayo, Speaking of alam mo, kain, sobrang gusto mo busy kumain? natin. Hindi ako nakarinig sa kanila ng parang, grabe, hindi ka na nagme-message, nagbago ka na, gano'n. Kasi may mga iba akong, yung mga friends na parang, ang sinasabi nila, parang, bago ko na. Parang, porket artista ka na, kinalimutan mo na. Yung word na kinalimutan. Well, in fact, ang sinasabi ko sa kanila, hindi naman sa nakalimutan kayo. Parents ko nga, bihira ko na lang ma-message. Tapos,
kayo, ini-expect nyo makapag-reply pa ako. Wait, Kasi pero nga, totoo yan. grabe. Totoo Parang Nung time yung, na ano na-judge kami ka sa na agad sa family simpleng listed, hindi lang pag-reply. hindi sila Parang ganun ganun. ka- So, Sabi nga nila, kadalas sad na lang magkita. parang the bestest of friends kahit Grabe. na hindi magkontakan ng isang taon, dalawang Oo. Sobrang busy ng Magkita. SB19. Hindi nga nakikita ng nanay yung Oo. anak niya. Pero may question ako about friends. Kailangan Parang, makaschedule pa ano para bang level magkita of sila. friends Diba? makonsider mo na friends kayo? Ikaw lang makapagsabi nun. Kasi, Kasi, ano mo? ano mo, Parang iba pa ba yung friends sa kakilala? Siyempre, Iba pa yun, iba yung acquaintance. Kasi merong mga tao na parang sabihin, ay friend ko yan si ano, pero kakilala niya lang pala. Hindi Di ba naman parang siguro. Ay, friend niloloko na ka nakapag-usap kayo for a few, nagsama kayo for a few days, parang ko-consider mo na as a friend ba yun? Or acquaintance. Depende kung yung friend mo dilulu. Bakit? Namo niya Uy. mo. Kasi, pag di niya pa, Uy. hindi mo ba siya friend? Promise, oh. Sige. Ikaw Kasi ba? Uutot ka ba sa, sige, uutot ka ba sa harap ng nung acquaintance mo lang? so yun ang patunay. Yun ang Malalaman mo na patunay. kaibigan mo siya pag okay lang umutot Oo, sa di ba? harap. Pag nauutangan- tama. Pag nauutangan mo na. Pag nahihiya ka Pag ba? nautangan mo na. Pag nahiya ka, hindi pa kayo friends talaga. Tsaka, Getting to know pa lang or something. Okay. Dapat pag ipaparinig mo talaga sa kanila. hindi. Si Pablo, It's a point, napaka-radical may point naman. siya, pero meron din yung iba. May point naman siya. Friend Pero ka hindi na, kailan feeling na, paparinig. friend ka na kayo. Pero ikaw, feel mo, hindi mo siya friend. Meron, Oo, may ganun eh. Kasi hindi mo naman, yung iba talaga naturally, yung personality nila, uy, magkaibigan kami, ganyan, ganito. Kasi yun yung feeling niya na-receive niya. Pero yung sa'yo, may ganito yung boundaries mo, ganito yung Sorry, hindi niya iniisip pa mo. nare-receive. So, Hindi niya pa kung gusto nare-receive. niyo maging friend si Pablo, kailangan maututan mo na kayo. Uy, ikaw, Pag inututan kayo ni Pablo, masabi mo? close na Yun kayo. na. Nakikinig ako. Kuya, kasali ka sa podcast. Ano tingin mo dun sa cutting ties? Madami silang listener. Ba't sumali ka So pa? far, sa akin, wala pa naman Dun sa tagapakinig. kinakat ties. It depends siguro sa vision natin bawat isa, kumbaga. If iba yung vision mo, iba yung vision ko, doesn't mean Mahirap na yan. makikipag-cut ties ako sa'yo. I respect your decision or anumang paniniwala mo. Respect mine as long as wala namang ano. Magkita na lang tayo sa finish line, no? Kumbaga, Kumbaga, dahil ng sinabi mo papunta kanina, ako madami akong friends na hindi ko na kinakausap, but pag nakita kami, yung closeness namin, never Ako din may nag-change. ganyan, may mga Oo, ganyan. ganun lang talaga eh. As you age, ganun talaga. Yung mga friends mo ng high school, hindi mo na sila nakakausap kahit mag-friends pa kayo sa Facebook. Pati sa college, ganun din. Yung ano, may Kahit mga... nasa trabaho, lumipat ka lang ng kumpanya Hindi mo na sila, hindi mo na sila makokontak eh. Pero pag Although- kinamusta mo sila, you're still okay. Kahit na friends ko sila sa FB, yung mga kasama ko sa trabaho dati, Mm. hindi kami nag-uusap. Pero kung sakaling halimbawa biglang may occasion na, halimbawa may magandang nangyari sa buhay niya, nag-congratulate ako sa halimbawa sa post niya, ganun. Makita mo, natutuwa naman yung tao eh. Diba? Pag umuwi ako sa amin, 3 years ako din nakakaway, pero pag umuwi ako sa probinsya, yung closeness namin ng friends ko never nagbago. Kahit ngayon, tumabot na ako as a music artist, diba? Alam nila na, uy, grabe, sikat ka na, pero binubuli pa rin nila ako sa mga salita nila. So, ganun. So, never nagbago. Ganun talaga eh. normal naman Mga sa amin barkada yun. mo, ganun eh. Ganun din naman. Ganun mga Hindi salita. pwedeng So, yung mga barkada mo talaga kahit sino ka. normal pa rin naman. So, Parang sa akin naman never. Pero, Masaya eh, di ba? pagdating sa cut tie siguro, parang it is what it is, bro. It is what it is. Kumbaga, may circumstance na pag yung tao toxic na tapos hindi na siya efficient para sa iyo. He's not helping you anymore Elbow macaroni ka na. pagdating sa pamumuhay mo. Pag wala ka nang learn talaga sa kanya na parang Wala ka na matututunan. dragging na. O kumbaga parang ganun. Tapos tinatry mo pa siya i-help tapos he's not helping himself then. Pangit na yung ganun. Parang kumbaga Mahirap tulungan ng naging dependent Gusto mo na siya sa'yo. tulungan, pero Kumbaga, di naman tinutulungan wala na sa'yo. yung Parang- give and take nga. Parang di ba, may na sinasabi. adjustment sa'yo, pero walang adjustment sa bumper. Kumbaga, pero depende pa rin meron kasing hindi rin pwedeng iwan mo na lang bigla. Kausapin mo, tapos pag So, depende rin sa level of closeness. Parang kayo. Kumbaga, depende rin talaga. may closeness kayo, parang pag okay, May pag talagang closeness close na pwede mo, kayo mag-usap. ma-adjust. Pero pag hindi Merong- naman siya relevant, Hindi naman bakit talaga kayo diba? rules. Paano mo Speaking kakausapin? of finish line, alam mo, meron akong Ng finish line. umabot ako sa ganyan levels. Dati meron akong super close friend, best friend. Tapos din na kami talaga nagkakasundo kasi parang, may gusto siya na future ko na hindi ko naman gusto. Kinokontrol na yung buhay mo. ganun. So, ayun, Daming ganyan. nag-ending kami. Sige, kita-kita lang sa finish line. Paunahan maging successful. Yun din yung isa sa mga bagay na na
hindi ko rin talaga gusto yung, kumbaga, may vision yung tao para sa'yo. Hindi, may sarili akong vision eh. May sarili akong path na gustong tahakin. Sila rin, yung vision, may sariling vision. Tsaka iba-ibang, ano? Anong sabi niya? Gawin nila. Diba? Vision. Ever na gusto nila yan para sa akin. Mga tropang vision. Siguro gawin mo nila sa sarili mo kung ano, diba? Tsaka ano kasi iba-iba din kasi ang frustration. Tsaka iba rin ang ang pinakamasaya, definition ng pinakamasaya success sa ng isang buhay, tao. yung gigising ka, wala kang sama ng loob. Ang saya talaga niya, promise. Parang meron kasi ako dati na kinikimkim na sama ng loob, pero nung nawala yun, grabe. Humaba yung buhok mo, no? Sobrang productive ka sa mga bagay-bagay. Yung mga tao sa paligid mo, parang feeling mo, ang saya-saya lagi. Parang ganon. Parang ang gaan sa pakiramdam. Kaya nung nag-alis ng kay dati, kinimkim ko yun, yung sama ng loob ko yun. Nag-alisan kay dati. Bumalik naman din agad. Ilang buwan? Wait, 3 weeks lang. 3 weeks. Bumalik Yung sila. dati, yung iwan si Stel mag-isa, Matagal no? sila. Hindi Tapos ganyan tayo eh. pinag-isipan. Tapos sabi sa akin ni ano nun, sabi sa akin nun dati, sige dahil ikaw na lang natira, gagawin kitang solo artist. Tapos sabi ko nun, uy! Sabi ko, nice. Natuwa na sana Hindi siya. natin napag-usapan ever yun. Hindi ka nagsasalita eh. Sa next podcast, pag-usapan natin yun. Usually, sa experiences nyo, ano yung mga nagiging ka-close nyong tao? Sino? Or I mean, Alam mo, ano yung traits sa nila? totoo lang, kayo lang yung ka-close ko ngayon. Hindi, promise, wala akong masyadong ka-close na tao. Staff. Diba, ito yung college. Unlike Nung nung college others. talaga, wala akong friends. Talaga? Siguro may isa akong kaibigan na irregular din siya, or dalawa, isang babae, isang lalaki, na yun lang yung nakakausap ko. Pero ngayon, hindi na ulit kami nag-uusap. Kayo lang nakakausap ko. Kaya pag nag-aaya ako na ano, parang... Ganun talaga ang buhay eh. Kapag kung sino yung nakakasalamuha mo, sila na yung magiging friends mo. Ganun yun eh. Parang, oh Sa my bagay God, ako naman nung wala nasa na akong college, magawa. ano, Parang lagi gusto ko naghanap ng 10 kami na magagawa. madalas magkakasama. Ako, marami Puro akong babae kami friends. natin. Yun sa Kasi akin. parang kami din yung And gumagawa ng project. Ganun. siguro yung common kami magkakagrupo. Mga naglalaro din. Kasi Pero sa grupo namin, ako yung marami akong pinaka- super close ko na kaibigan na hindi ko pa nakikita ever. Walang madalas Personal. kausap. Pero sobrang tagal ko na sila kaibigan. Bago pati yung SB19, bago pa lahat. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin kami, ganun. Yung mga closest friends. Nga pala, meron din pala ako. Pero hindi sila sobrang close friends eh. Parang ano lang. Friend. Palabas ka ba sa bahay nyo? Wala ka ba kababata? Wala eh. Siguro madami kasi ka ba bata, pero hindi kami close. Diba parang sobrang introvert ka rin dati, diba? Ano talaga ako. Ngayon ka lang, Ngayon ako sa probinsya, pero hindi Sumasayaw ka kasi close yung ano. Hindi, parang iniisip ko nga, ang lungkot nga ng buhay ko, no? Parang ano. Tanong lang naman, ano yung traits ng Pero yung mga usual? kapatid ko, yan, lagi kong kasama ang mga kapatid ko. Usual trait ng mga nagiging ka-close ko, parang corny din usually similar ko na parang Ano sabi niya? Corny din daw. Corny din daw. hindi masyadong Flashy. Nag-iisip ako ng kaibigan ko, wala ka maisip. Talaga ba? Kawawa naman. Ako dami akong best friends. Mostly naman ng mga nagiging friends ko. mga deserve. Hindi. I mean, kasi pagka nagkakaroon kasi ako ng friends, hindi ko agad tinitignan kung ano yung personality ng tao. Parang, kasi sa umpisa naman, pag nakikipag-friends ka, syempre may hiya ka. So, nahiya ka ipakita agad kung sino ka. Pero, as time goes by, dun lalabas talaga kung paano siya makikitungo sa'yo, paano kanya i-handle. Kasi sa mga experiences ko, lahat ng mga kinuklose ko, Hindi, yung nagugulat. episode 2 na ba to? Nasa episode 1 pa napapagod sa tayo. akin. Kasi parang, Energy mo up top. parang nakakapagod ka King, naman apakahaba kasama. pala Laging ganun yung nakuha ko. Pero hindi ko siya tinatanggap as negative kasi at the end of the day, sinasabi naman nila na next time gusto ko ulit kasama si Stel kasi ang saya, parang ganun. As an Actually, introvert. ganyan nga ako sa inyo. Oh. Ganyan din ako sa iyo. Kanino ba talaga? Hindi, hindi ako, kumbaga kare, kasi diba, kare, very active ka sa life. Meron point na gusto ko lang magkulong sa kwarto. So, parang hindi ko naman sinasabi na nakakapagod ka, pero parang rest muna ako kung hindi ako makasama. Parang may mga tao kasi may mga social battery na uubos eh. Ganun din ako. Oo, ganyan din ako. Same. Ganyan din ako. Ubos yung social battery. Kaya ako laging kasama si Stel. Kasi pag hindi ko na kaya, si Stel sumasalo ng kuwari gusto kong lumabas pero ayoko makipagkausap. Kuwari may meet ako. Kuwari, yung mga family ko ito. Sa taga-daldal. Promise, kuwari meron akong relatives dito. Ganyan din ako. Nandiyan ka pa ba, Rocky? Kasi na-meet ko yan si Rocky. Nag-meet kami kasama ni Cancel Chuck, si Tita Missy. So, magkakasama kami. Bago pumasok doon sa meet-up place namin, inaano ko muna, nandyan na ba si si Tita Missy? Kasi siya yung siya yung ibabala namin para sa daldalan. Siya yung babangka. Oo. Kasi pag kami lang, walang mangyayari.
Pag nandun siya, lahat ng kwento galing sa kanya. O, go! Ganon. Dito, yung mga tita ko sa ibang bansa. Pag imi-meet ko, gusto ko sana isama si Stel. Si Stel, Kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa mga relatives ko. Parang si Stel, kaya niyang makipag-converse with everyone. Na-enjoy niya. Parang win-win situation. Tama. Beating two birds in one stone. Oo. So, Kasama mo na si Stel. Naghahanap po dyan. ka pa. Contact niyo po ako. Tapos ayun nga, sa mga friends nga, hindi naman sa non-nego, pero automatic naman yun yung respect sa bawat isa. Yung respect ng kung ano yung ayaw ng isang tao. Siyempre, dapat alam mo yun. And ako rin naman, kung yung isang tao, gusto ko siya maging kaklose, siyempre automatic, kaalamin ko yung gusto at ayaw niya. Yung mga gusto niya, siyempre, isusubukan ko na impress siya. Parang, ito friend, ginawa ko to kasi gusto ko na maging kaibigan. Pero not to the point na ipupush ko yung sarili ko kahit ramdam ko dun sa tao na ayaw niya ako maging kaibigan. Di ba may mga ganun naman tao? Parang, maganda yan sa tao. yung lalapit ka pero ma-feel mo na ayaw sa'yo nung tao. So, ba't mo pipilit sarili mo? Pero ito, aminin nyo, meron talagang isang tao na kahit hindi nyo pa siya nakakausap, hindi nyo pa siya nakakasama, nakikita nyo palang ayaw mo na agad sa May ganun talaga. Meron. Parang alam mo, masamang influence siya to. Parang ganun. Malayo pa lang na ano mo. Naamoy mo na. Kasi nabanggit ni Stel na yung sinasabi. May ganun talaga eh. Yung parang sinabi yung trait. Yung ayaw at gusto. Para may adjust yung sarili. Or kasi syempre gusto mo, tinetreasure mo yung friendship. So, in order for it to work, kailangan i-adjust niyo yung bawat isa. Actually, nagkaroon tayo dati ng open forum. Pare, di ba, naasal ka namin dati. Tapos may sinabi ka na ayaw mong naasal ka na gano'n. Every time na naiisip ko yon, talagang hindi ko na parang alam ko na, aware na ako na ayaw. Huwag gagawin yan. Oo, wag gagawin. Hindi kasi maganda siyang kumbaga at least alam mo na sa sarili mo na. Kasi normally pag friends, nag-aasaran lang yan. Pero kung ayaw talaga nung friend mo na gano'n, tao na yun ay inaasar sa ganung bagay, parang pet peeve niya yun, gano'n. Tama. Actually, perfect. Tama. Ikaw, Ken. Anong usually yung trait ng mga nagiging ka-close mo? Or magiging nakikilala mong friends? Ano yung mga trait nila na similar or parang common ground? Same siguro ng same kayo na vibe. Extrovert, no? Baga para marami sa kanila. Parang gano'n din, same ng hilig. Tapos parang nagtatawa na kayo sa mga bagay na very nonsense naman na mga bagay. Kasi sabi nila yung mga extrovert daw, yun ba yung pumipili sa mga introvert? Parang nakakatawa din eh. Kasi mga introvert hindi naman walang. Pero sigurado, may common denominator kami. So, kung halimbawa, mahilig ka sa SB19, edi... Yung mga kasundo mo, gano'n. Ganon. Mahilig ka sa music. Ganon. Mahilig ka sa Horizon, ganon. Kasi magkakaroon tayo ng point of interest, may point of contact tayo eh. O yung game, ba, mahilig sa game, ganyan. Di ba si Josh, di ba, mahilig sa video game. So, makaka-close niya. Yung gusto rin yung games siguro na nilalaro niya. Wala kabuluhan, pero matatawa kayo. Minsan kahit sobrang ganun yung yung personality niya, nakakasundo. Na video sa TikTok na parang kailangan mo na lang tumawa para kay Ken. Ganun siya. Hindi, pero alam nyo, madalas yun ngayon nangyayari sa atin. Yan. Hindi na tayo nag-uusap na seryoso kasi puro nonsense yung pinag-uusapan natin. Kasi seryoso na yung trabaho natin lang. Kaya napakasaya natin eh. Kaya sakto-sakto dito si Justin, yung mapaka-corny talaga. Okay lang. Pero ikaw ba, Justin, pag sinasabi namin corny yung joke, okay lang sa'yo? Parang naka-compliment nga ako eh. Kaligayahan? Ano ni si Ja? Proud siya, gano'n. Proud. Pero, grabe, no? Pero sa atin siguro corny sa atin, pero sa ibang tao hindi, di ba? Kasi tumatawa pa rin talaga yung mga tao. Nabi ba naman kasi humor na... Ja, natatawa kami kasi corny. Alam mo, parang yung corny. Alam mo yun, the joke is so bad, it's good. Parang kasi yung... Kumbaga, ano na yan? Kumbaga, pwede na tayo estatwa. Alam mo, parang iconic din siya for me. Iconic. Hindi, kasi isipin mo lahat naman ng yung mga greatest people na may mga rin naman yung gloves ni Michael Jackson. Yung legacy ni Ja eh. Mag-isa lang. Pero si Justin, pag hindi siya nag-corny joke, hindi kompleto. Wala. Pag nakakatawa yung joke niya, ay, hindi si Justin joke. Hindi si Justin. Alam mo na agad eh. Totoo na. Grabe kayo. Bawal na ako mag-joke na nakakatawa. Wala pa so far. Pero tatanong ka bang nakakatawa?
halata naman sa iyo eh. Parang kahit saan ako pumunta sa Pilipinas, may friends ako. Like sa Cavite, may friends ako. Sa Taguig, may friends ako. Sa San Juan, may friends ako. Sa Iisip pa rin ako. Las Piñas, may friends ako. After ko ng college, SB19 na din kasi agad. Ay, lakas! Di ba? So, mga friend natin, Uwiin. sina Jello, sina JP, yun Trainee. Uwiin kasi after college mo na nag-audition ka kaagad eh. Oo nga, bukod doon, wala na. Nandito naman kami. Ay. 5. Uy, 5 kami. Pero okay lang naman yung ganun, Pablo. Kasi 'di ba, sabi niya kanina parang lungkot daw kasi wala pala daw siyang kaibigan nung mga time na yun. Kung hindi mo nararamdaman na malungkot, hindi ka malungkot, you're okay. Kasi di ba parang pag, siguro looking back, parang inisip niya, ang lungkot parang, pero kung isipin mo, malungkot ka ba nung time na yun? Kung hindi naman pala talaga siya malungkot, di okay lang siya. Ako rin, wala rin naman akong kaibigan, pero hindi naman ako malungkot. Di ba sabi mo? Paano tayo naging close sa isa't isa? Totoo naman eh. Totoo nang pilit lang. Kasi nandito kami, ano pang gagawin namin, di ba? Totoo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, parang noong una, ayoko talaga. Kasi, syempre, iba-iba yung ugali, iba yung ano. Mahirap yan. Pero sabi nga ni Justin, kumbaga, iba-iba naman din yung pinanggalingan natin. So, May iba't ibang ano. parang para sa akin din, pipili ka lang ng tao ng na kakasamahin mo habang buhay. Parang para tayong kinasal ng 7 years, parang ganun. Parang Isipin mo, hindi, kaya nga minsan, hindi ko rin magets yung concept ng diborsyo, tsaka annulment. Kasi yung vows nila is, to take and tin till death do us part. So, ibig sabihin, through highs and lows, magkaroon man kayo ng problema and disagreement, dapat i-work out nyo. Parang ganun yung relationship kasi. Parang kahit na sira ulo ka, bakit di ka nagpa-practice or hindi ka nagpapatayan na tayo. Unless parang Sira ulo ka, di ka nagpa-practice. Kahit sira ulo ka, di ka nagpa-practice. Hindi ka nagpa-practice, sira ulo ka pa rin. Pero parang brother pa rin, parang okay, iintindihin ko siya kasi parang it's also my obligation as his friend and as his teammate. Wala na, tayo na lang dito eh. Parang tulungan na lang natin isa't isa. Wala na akong iba eh, friends. Pero totoo yun. Kahit nga, di ba, sa mga mag-asawa. Parang you work it out. May paraan naman. Gawin nyo ng paraan. Oo, alay mo yan eh, sa buhay mo eh. Tsaka kasi choice si Pablo, mo yun sa SB19, ganun din. Kayo magkakasama sa trabaho na yan, magka-issue man kayo sa trabaho, you work it out. You're a team na eh. Kumbaga, choice mo yan eh. Pinili mo yan eh. Ikaw yung nagdesisyon na sumama dyan. So, panindiganan mo na yan. Dami naming ayaw sa isa't isa eh. Sobra. Sabihin mo. Oo, tama yan, Amazon. Madami nga. Okay, 1, 2, 3. You find ways to survive. And you will. Hindi, ako itatanong. Ano pinakain niya sa akin trait? Ako dati meron. Ay, meron ako. Ano? Sige, isa-isa muna. Sige. Ako. Sige. Ako dati meron. Masyado ka dating... And that's a wrap. See you on our next episode. Laging tandaan, lahat ng to, atin lang. Bitin, doon na tayo sa episode 2. Ay, wag. Haba nito. Anong oras tayo nagsimula? 9:30? Grabe. Alas 12, no? Oo nga, no. 2.5 oras tayo? Halos. Pambira. Pero very interesting kasi yung yung podcast. Itong palabas na to. Palabas eh. Gusto dun sa mga nakalimutan mag-attendance, mag-like, share, and subscribe kayo. Yes. Okay? Siguro mag-live tayo. Hindi ko alam kung kailan. Pwede ba tayo mag-live bukas? I'm not may sure. Time tayo. Tingnan natin. Pag magla-live naman tayo, magsaset kami. Mag-set na lang kami. Nakikita nyo naman yan eh. Kung mga ganito, i-open natin to para sa lahat. Yung mga may tugtugan, mga mga copyrighted songs. I-members na lang natin. Uy, babay mo na. Bye-bye!